Guys, ngayong araw may pinuntahan tayo na site, roofing. Project ito ng binan ko. So, pinasyalan natin para i-vlog natin. So, grabe dito ang init. Sobrang tirik yung araw. Pinagpapawisan ako dito. Ayan, makita nyo sa grabe yung lagkit ng pawis dito. Yan ang number one na kawain natin ng mga roofer, yung sikat ng araw. Kapag tirik na tirik talagang kailangan mong mag-cover ng ulo. So yan, papakita natin ngayon yung site na to. Yung roof frames nya is steel truss. Yung system naman ito is steel trusses. Hindi siya streamline. Yan, kung makikita nyo yung truss na yan, yan trusses yan. So ibig sabihin yung roof system natin na ginamit dito is truss system. Yan. Yung site pala natin dito is near siya sa mining site. So kung makikita nyo yung mga bato-bato na yan, kinakalawang yan, hindi natural na kulay, talagang kalawang. Tignan nyo yung GI nya. Bago pa yan yung na yan, kagagawang kampo, pero kinalawang agad yung GI sheet. Yan. So kung makikita nyo, tubular yung ginamit natin, no? Tubular yan na 2x2 yung size. Ang haba niyan is 6 meters. Sa roof sheets naman natin, GI corrugated sheet. Yan, corrugated dyan. O yun, kung makikita nyo yung GI sheet natin, hindi siya pantay-pantay. Yan yung isang cause ng ang reason yan is yung first na sheet natin, hindi siya naka-eskwala sa tubular natin, kaya ganyan. Makita nyo parang lagari. Yan, hindi naka-eskwala yung first na nilagay na sheet, kaya nagkakaganyan. Pero okay lang yan kasi maliit naman na gap, pwedeng makaburan pa yan. Kakaburan yan ng ridge cap natin. Yan. So panay tubular yung ginamit dito, hindi si purlins, no? Kasi yung si purlins kasi yung site natin, siya yung kalawangin talaga dito sa site natin, kaya hindi applicable yung si purlins na traditional na ginagamit natin, no? Ang kagandahan kasi ng tubular na to, kahit di mo nalagyan ng angle block, matibay na yan kasi lapat na lapat yan. Hindi na magagalaw yan kasi square yung tubular natin, lapat yan. Kung si purlins kasi yan, lalagyan pa natin ng angle block para tumibay, saka sagrad. Itong tubular, pag kawiling mo yan, fix na yan, hindi na siya gagalaw. Tubular ang ginamit dito kasi yung si purlins natin, mai-expose siya, di ba? Yung si purlin natin, expose siya ng dalawang side. So madaling kalawangin yun, unlike dito sa tubular natin na naka-enclose siya, so isang side lang ang naka-expose sa kalawang. Yan ang isang advantage niyan. Ang kailangan mo lang gawin dyan is takpan mo yung dulo ng tubular natin para hindi mapasok yung sa loob ng inside na surface ng tubular natin, no? Yan. Pati yung poste natin may PVC para hindi pasukin ng makalawang na tubig. Yung mga kulay na yan, hindi natural na kulay ng stone ng mga yan. Kalawang yan na nanggagaling sa loob ng minahan. Kaya talagang mai-expose talaga yung materials natin dito sa site natin. Kaya hindi tayo gumamit ng si purlins. So ang paggamit pala ng tubular saka si purlins, no, situational kasi yan, no. Pwede tayong gumamit ng si purlins kapag yung site natin hindi siya kakalawangin. Yung tubular naman,
nasa sa inyo na yun kung gagamit ka ng tubular or C-purlins. Yung dito kasi sa site na ito, yung project ng binan ko, prefer niya yung tubular na 2x2 kasi yun nga sabi ko kanina, hindi siya naka-expose yung inside na surface ng tubular. So ito, kung makikita nyo, itong end ng ano natin, kapag sa ano yan, dapat yan yung sa lalapatan ng steel fascia natin, pero ito hindi na kasi natin nalagyan ito ng gutter, no, kaya sinagad yung purlin natin dyan, square tube purlins natin sinagad dyan kasi hindi na malalagyan yan ng gutter. Okay, so yung ano naman natin dito, spacing natin dito is yung normal spacing lang na 2 feet by 2 feet. Yung corrugated kasi natin divisible by 2 feet, kaya mas magandang i-2 feet natin yung square tube purlins natin. Yan. So yan yung itsura niya kapag wala siyang angle block, no? Matibay na yan kahit walang angle block or sagrad yan, matibay na yan kasi square tube na yan eh. Lapat na lapat yung surface. Yan, makikita nyo yung sentro natin na poste, may truss siya. Ito truss system, hindi siya streamline. Iba naman yung streamline kasi hindi siya gumagamit ng trusses. Diretso na roof frame lang ang gamit, ang nilalagay. Yan. So dito naman tayo sa dugtungan. Yung tubular kasi natin, yung normal length niyan is 6 meters. So yung site na ito, yung project na ito, more than 6 meters, kaya kailangan nating magdugtong. Yung ginamit pala natin dito is angle bar. Kabilaan siya. Yan. Yan yung sa ano natin, sa support natin. So hindi yan tatamaan ng corrugated natin. So okay lang na diyan na banda yung bubukol. Both side yan, hindi lang sa one side. Tapos yung sa pag-lock naman natin sa tubular natin is gagamit tayo ng steel bar para ma-lock yung sa rafter natin saka yung sa truss natin. Normally yung ginagawa namin dito is ipapasok namin itong tubular sa tubo. Yung hindi kami gagamit pa rin tayo ng ganito, pero yung nakasanayan ko na ginagawa sa roofing, pinapasok ko yung tubular sa tubo. Magkakat tayo dun na sakto sa tubo para yung tubo iipitin niya yung tubular natin. Yan. Okay, naikabit na yung sa kabilang roofing natin, so inayos na lang yung sa kabila naman. Yan, makita niyo yung mga dugtungan. Gumamit tayo ng angle bar dyan, kabilaan yan. Tapos kung makikita nyo, hindi nila nilagyan ng steel fascia kasi sabi ko nga walang ikakabit na gutter dito, saka flashing gutter. Diretso lang yan kasi hindi naman bahay ito, parang ano lang to, silong lang ng gilingan ng ginto to. Yan. Ifo-full weld din nila yan kapag na finalize nila, pero for the meantime ganyan muna yung weld nya. And then pagkatapos nito, lalagyan ito ng epoxy primer para makatulong siya, para hindi siya ma-expose dito sa kalawangin na ano natin, na site natin, yung environment natin. Yan, kabilaan yung pagkakalagay ng angle bar dyan para matibay. Yan. So makikita nyo yung site natin, yung sa gilid niyan is river siya. So talagang may expose yung C-purlins, yung tubular natin, no? Kaya mas prefer yung tubular na gamitin dito. Gaya ng sabi ko kanina, palaging situational yung materials natin.
Hindi porket CPR lens yung nakasanayan natin, CPR lens agad yung lalagay natin. Titignan natin, i-observe natin yung environment natin kung ano yung pre-existing condition ng site para at the end maiwasan natin yung pagkasira ng ating mga materyales. So, yan. Ilalagay na yung roof sheeting dyan and tapos na yan. Roof sheeting na lang yung kulang dyan. Okay?